Sumigaw ng mahina si Ming ng transform at muling nagbago ang kanyang Ruyi robe habang ang 12 haligi ay biglang naglaho at napalitan ng isang lotus-shaped magic array kung saan nanatiling nakaupo ang ating bida. Ang array na ito na tinatawag na 10 Directions Purification Array ay may kakayahang magpalayas ng mga demonyo at pigilan ang mga kaluluwa kaya sa loob nito ay naging matatag ang kanyang purong yang martial spirit. Nang pumasok sa katawan ni Ming ang mga celestial demon ay agad silang sinunog na parang abo habang naglalabas ng matitinis na sigaw. At sa loob lamang ng ilang sandali ay tuluyang nasunog ang mga ito hanggang sa mamatay habang ang martial spirit ng binata ay nagsimulang manginig. Namutla ang mukha ng binata at agad siyang sumigaw habang puno ng galit at pagkabigla, sinabi niyang ano ang ginawa ni Ming. Bahagyang natawa ang ating bida at kalmadong sinabi na wala siyang ginawa at ang mahika ng kalaban ay sadyang napakahina kaya hinamon pa nito kung may maipapakita pa bang mas maayos. Dahil dito ay nabigla ang binata dahil hindi lamang siya isang henyo kundi matalino rin kaya mabilis niyang napagtanto mula sa ipinakitang kakayahan ni Ming na ang lakas ng kanyang kalaban ay higit na mas mataas kaysa sa kanya. Huminga ng malalim ang binata at unti-unting lumambat ang kanyang tono habang sinabi niyang kahanga-hanga ang kakayahan ni Ming at humihingi siya ng paumanhin sa kanyang naunang asal kasabay ng pag-aalok ng kapalit bilang kabayaran. Saglit na natigilan ng ating bida dahil hindi niya inaasahan na ang simpleng pahayag ng paumanhin ay sasabayan ng ganitong alok kaya bahagya siyang ngumiti at sinabi na nakadepende ito sa kung anong klaseng kabayaran ang ibibigay. Ipinaliwanag ng binata na ito ay isang napakalaking regalo at saka nito binanggit kung narinig na ba ni Ming ang tungkol sa Palace of Longevity. Sa sandaling ito ay napakabog ang dibdib ni Ming dahil alam din pala ng binatang ito ang tungkol sa Palace of Longevity ngunit nanatiling kalmado ang kanyang mukha habang mahinahong nagtanong kung anong Palace of Longevity ang tinutukoy. Ipinaliwanag ng binata na ang lugar na ito ay dating tirahan ng sinaunang Heavenly Emperor at nananatiling maayos hanggang ngayon habang naglalaman ng hindi mabilang na kayamanan kaya bahagyang pumikit si Ming at nagtanong kung bakit ibinibigay sa kanya ang ganitong kahalaga na impormasyon. Ipinaliwanag ng binata na ito ang kanyang paraan ng paghingi ng tawad at tinanong kung hindi ba ito sapat na regalo. Lalong naging maingat ang ating bida kaya tinanong nito kung alam ba ng binata ang lokasyon ng Palace of Longevity. Ipinaliwanag ng binata na ang lugar na ito ay matatagpuan sa Wujian Desert at ayon sa kanya ay dati na itong sinaliksik ng kanilang mga ninuno mula sa Origin Divine Sea ngunit sa kasamaang palad ay nasawi ang mga ito sa loob ng mismong palasyo dahil bagamat puno ito ng kayamanan ay napakapanganib din ito. Dahil dito ay lalo pang naging interesado si Ming kaya nagtanong kung may paraan ba ang binata upang makapasok sa loob. Ipinaliwanag ng binata na wala siyang buong kumpiyansa na makakapasok ngunit may paraan siya upang mahanap ang Palace of Longevity at iminungkahi niya na sa tulong ng kakayahan ni Ming ay maaaring magtulungan sila dahil ang palasyo ay puno ng kayamanan ngunit tiyak ding punong-puno ng mga patibong kaya kung mag-isa lamang siya ay maliit ang tsansa niyang mabuhay ngunit kung magsasama sila at sabay nahaharap sa panganib ay maaaring magkaroon pa ng pagkakataon. Umiling si Ming at sinabi na sa kasamaang palad ay hindi siya naniniwala sa binata. Sa kabila nito ay nanatiling kalmado ang binata at sinabi na darating ang oras na maniniwala rin si Ming at muling nagpaumanhin sa kanyang naunang pag-uugali habang ipinapahiwatig na hindi nito hadlang ang pagtitiwala. Bahagyang ngumisi ang ating bida at nagtanong kung ano ang basehan upang siya ay maniwala. Doon ay buong pagmamalaking ipinahayag ng binata na ang kanyang apelyido ay G at sa sandaling ito ay tila may naalala si Ming kaya agad niyang tinanong kung ito ba ang taong may palayaw na G-Zin sa Tianyuan Rangkang. Kinumpirma ng binata ang pagkakakilanlan at sinabi na si Ji-Zin ang kanyang ama at siya ay si Gino. Napabuntong hininga si Ming at inamin na marahil ay dapat nga siyang naniwala. Lumalabas na sa Tianyuan Rangkang ay may ilang tao na bagamat hindi nasa pinakataas na ranggo ay sila naman ang pinakatanyag at kabilang dito si Ji-Zin na kilala sa kanyang matibay at hindi natitinag na integridad. Kilala si Ji-Zin bilang isang taong tumutupad sa kanyang salita sa lahat ng pagkakataon kaya nagkamit siya ng palayaw na Jijuding at mula pa sa simula ay hindi siya kailanman sumira ng pangako habang ang kanyang reputasyon ay kumalat sa buong mundo dahil sa isang kilalang kwento tungkol sa kanya. Ayon sa kwento, noong 10 taong gulang pa lamang si Ji-Zin ay nakipagpustahan siya sa isang kalaro na kasing edad niya tungkol sa laban ng kuliglig dahil labis ang tiwala niya sa kanyang alaga at dala ng kabataang pagmamataas ay ipinahayag niya na kung siya ay matatalo ay kakainin niya ang isa sa kanyang mga daliri.
Sa huli ay natalo ang kanyang kuliglig at ang kabilang panig ay nag-alok na lamang ng candy bilang kapalit ngunit nanindigan si Jizin at ipinahayag na ang taong walang integridad ay hindi makakatayo at ang hindi tumutupad sa salita ay hindi maituturing na bayani kaya sa harap ng kanyang kalaro ay kinain niya ang kanyang hinliliit na daliri na nagdulot ng matinding takot hanggang sa umiyak ang kanyang kaibigan at tumakbo pa uwi upang isumbong ang nangyari. Mula noon ay mabilis na kumalat ang pangalan ni Jizin at habang siya ay tumatanda ay lalo pang tumibay ang kanyang reputasyon bilang isang taong hindi bumabali sa kanyang salita at dahil sa katangiang ito ay nakamit niya ang tiwala ng napakarami hanggang sa magkaroon siya ng mga kaibigan sa iba't ibang panig ng mundo. Sinasabing isang katlo ng mga nasa Tianyuan Rangkang ay kanyang malalapit na kaibigan habang ang natitirang bahagi ay may kaugnayan sa kanya sa iba't ibang paraan kaya ang kanyang pangalan ay naging napakalaki hanggang sa marinig din ito ni Ming. Dahil dito ay napagtanto ni Ming na ang kaharap niya ngayon ay anak ni Jizin kaya hindi rin ito basta-basta na tao at tiyak na may taglay na kakayahan. Bahagyang ngumiti si Gino at ipinaliwanag na ang kanyang mga tauhan ay inutusan niyang umatake kanina dahil nag-aalala siya na maaaring maging hadlang si Ming sa paghahanap ng Palace of Longevity at iginiit niya na wala siyang masamang intensyon dahil ang lugar na ito ay Void Heaven Realm kung saan kahit mapatay ang isang tao ay mawawalan lamang ito ng vital energy at hindi tuluyang mamamatay. Bahagyang umismed si Ming at ipinahayag na mas tumutugon siya sa mahinahong pakikitungo kaysa sa dahas kaya mali ang taong pinili ng binata upang takutin. Tumango si Gino at inamin na siya ang may kasalanan habang muling ipinaliwanag na ang kanyang layunin ay hanapin ang Palace of Longevity ngunit wala siyang tiyak na paraan upang makapasok kaya umaasa siya na matutulungan siya ng ating bida. Dahil dito ay tinanong ni Ming kung nagtitiwala ba talaga sa kanya ang binata at ipinaliwanag ni Gino na ang kanyang ama ay kilala sa buong mundo dahil sa integridad at matapos nitong pumasok sa Realm of Immortality ay lumikha ito ng isang pambihirang kakayahan na tinatawag na Minor Faith in Heaven technique na may kakayahang matukoy kung ang isang tao ay tapat at mapagkakatiwalaan kaya ginamit niya ito ng palihim at nakumpirma niyang si Ming ay isang taong maaasahan. Saglit na natahimik ang ating bida dahil sa paliwanag na ito at napaisip kung gaano nga ba kapaki-pakinabang ang ganitong kakayahan dahil kahit mapagkakatiwalaan ng isang tao ay hindi nito ginagarantiya na hindi ito magbabago ng isip sa gitna ng sitwasyon. Pagkaraan nito ay tinanong ni Gino ang pangalan ng kanyang kaharap at ipinakilala ni Ming ang kanyang sarili habang bilang paggalang ay tinawag siya ni Gino bilang Brother Yi. Bilang tugon ay tinawag din ni Ming ang binata bilang Brother G at saka nagtanong kung may kakayahan ba itong mahanap ang Palace of Longevity. Ipinaliwanag ni Gino na mayroon siyang kasiguraduhan at ipinakita ang isang bagay na kahawig ng compass na tinatawag na treasure finding instrument na isang napakahalagang artifact at sa tulong nito ay agad nilang matutukoy ang lokasyon ng Palace of Longevity sa sandaling ito ay lumitaw. Matapos pag-isipan ng ating bida ang sitwasyon ay sinabi ni Ming na maaaring hindi niya matulungan si Gino na makapasok sa loob ngunit kung sakaling magtagumpay sila ay kailangan nilang maglatag ng malinaw na plano. Tumango si Gino at sumang-ayon na kung sakaling makapasok sila sa Palace of Longevity ay ang sinumang unang makakita o makakuha ng kayamanan ay siya ang magmamay-ari nito ngunit kung sabay nilang matagpuan ay paghahatian nila ito ng pantay. Walang balak si Ming na samahan ang kabilang panig hanggang dulo kaya umiling ito at ipinahayag na sa sandaling makapasok sila sa Palace of Longevity ay maghihiwalay sila ng landas. Saglit na natigilan si Gino dahil sa mungkahing ito at ipinaalala na sa ganitong paraan ay hindi sila makakatulong sa isa't isa ngunit ipinaliwanag ng ating bida na hindi niya inaasahang maraming patibong o mekanismo sa loob ng palasyo dahil ito ay tirahan ng isang emperor kaya kung makakapasok sila ng ligtas ay hindi na magiging malaking problema ang mga susunod na hakbang at mas makabubuti kung maghihiwalay upang mas mapalaki ang tsansa na makahanap ng kayamanan. Wala nang nagawa si Gino kundi sumang-ayon at tinanggap ang plano kaya nagpasya silang maghiwalay sa oras na makapasok. Sa ganitong kasunduan ay sumama si Ming sa grupo ni Gino upang hanapin ang Palace of Longevity habang tahimik lamang na sumusunod ang ating bida sa likuran at bihirang magsalita samantalang si Gino ay madalas na lumilingon upang makipag-usap paminsan-minsan. Lumipas ang kalahating araw sa ganitong ayos at habang nagsisimula ng magduda si Ming kung may problema ba ang treasure hunting device ay biglang huminto si Gino at mariing tinitigan ang hawak nito bago ipahayag na lumitaw na ito. Lumapit ang ating bida at nakita na ang aparato ay nagliliwanag ng malakas habang ang liwanag na karayom ay nakaturo sa kaliwang unahan kaya agad nagningning ang mga mata ni Gino at pinangunahan ng grupo sa mabilis na pag-usad.
Mabilis na lumipad ang grupo sa disyerto at hindi nagtagal ay nasilayan nila ang isang napakalaking palasyo na matayog na nakatayo sa gitna ng buhanginan at walang anumang gusali sa mortal realm maging ang mga estruktura ng Kishan sect ang maihahambing sa kadakilaan nito. Sa sandaling ito ay napalakas ang tibok ng puso ni Ming at bahagyang bumilis ang kanyang paghinga habang napagtanto na ito ang Palace of Longevity. Bahagyang ngumiti si Gino at itinabi ang treasure hunting device habang ipinahayag na sa wakas ay natagpuan nila ito. Pagkatapos matagpuan ang palasyo ay bumagal ang kanilang galaw at maingat na lumapit habang napansin nila na ang buong Palace of Longevity ay nababalutan ng maraming patong ng banal na liwanag na bawat isa ay kumakatawan sa iba't ibang restriksyon kaya malinaw na ang pagpasok dito ay hindi magiging madali. Sa wakas ay narating ng grupo ang panlabas na bahagi ng palasyo kung saan ang mga haligi sa labas ay kasing laki ng mga bundok kaya ang sinumang nakatayo sa ibaba nito ay tila mas maliit pa sa mga langgam habang ang 81 napakalalaking haligi ang sumusuporta sa pasukan at ang mga sinaunang ukit at simbolo ay nakaukit sa mga ito. Namangha si Gino sa tanawin at ipinahayag na ito nga ang Palace of Longevity at tila totoo ang alamat na ang Emperor ay may katawan na umaabot sa 10,000 talampakan dahil kung hindi ay hindi nito itatayo ang napakalaking palasyong ito. Alam ni Ming na habang tumataas ang cultivation ng isang tao ay lalo ring lumalaki ang tunay nitong anyo kaya bilang isang martial dominator kung ilalabas niya ang buong lakas ay maaaring umabot sa hindi bababa sa 30 metro ang kanyang katawan at higit pa rito ang agwat ng lakas ng mga nasa mas mataas na antas tulad ng Martial Supreme, Martial Saint, at lalo na ang Martial God na kayang magkaroon ng tunay na anyo na umaabot sa daan-daang metro. Habang iniisip ni Ming kung paano makakapasok sa loob ng Palace of Longevity ay biglang nagkaroon ng sunod-sunod na pagyanig sa paligid na parabang ang espasyo mismo ay nagbabago at mula rito ay lumabas ang isang grupo ng mga tao kung saan ang pinuno ay agad niyang nakilala bilang si Jiang Taishan na kanyang lubos na kinamumuhian. Hindi pa man nakakalipas ang sandaling ito ay may isa pang grupo ang lumitaw mula sa kabilang panig at bagamat hindi pamilyar ang pinuno nito ay kapansin-pansin ang kanyang presensya na hindi nagpapahuli kay Jiang Taishan habang sa likuran nito ay makikita sina Feng Wuxiang, Feng Wudu at ang iba pa. Mula sa mga pangyayaring ito ay agad na napagtanto ni Ming na ang taong ito ay walang iba kundi ang Asher Dragon Prince at hindi pa man siya lubusang nakakapag-isip ay sunod-sunod pang lumitaw ang 4 na grupo ng mga tao na hindi niya nakikilala. Sa puntong ito ay agad na sumeryoso ang mukha ni Gino habang napaisip na ang mga tao mula sa 5 Great Dynasties at ang Golden Guard ay naroon na rin kaya hindi maiwasang magduda kung sinusundan ba sila. Labis na nagulat si Ming sa narinig kaya agad niyang tinanong kung ang mga ito nga ba ay mula sa 5 Great Dynasties at Golden Guard at kinumpirma ito ni Gino dahil nakilala niya ang mga Crown Prince ng 5 dynastiya kaya imposibleng magkamali habang patuloy itong nag-iisip ng malalim. Sa sandaling lumitaw ang 5 grupo ay sabay-sabay na bamaling ang kanilang mga tingin kina Ming at sa kanyang kasama kaya agad nang umisi si Jiang Taishan at pinangunahan ang kanyang grupo patungo sa kanila. Paglapit nito ay tinignan niya si Ming at may halong pangungutya na ipinahayag na hindi pa pala ito patay ngunit malamig na sumagot ang ating bida at ipinahayag na hindi siya mamamatay hanggat hindi niya naihahagi si Jiang Taishan sa pinakamalalim na impyerno. Sa isang kumpas ng kamay ni Jiang Taishan ay agad na pinalibutan ng kanyang mga tauhan si Ming habang ang mga tauhan ni Gino ay napatingin sa kanilang pinuno at tila nag-aalangan kung kikilos ba sila dahil malinaw na ang target ng kabilang panig ay si Ming at hindi sila at bukod pa rito ay ayaw nilang magkaroon ng alitan sa mga tao mula sa 5 Great Dynasties. Sa gitna ng tensyon ay humakbang si Gino sa harapan ni Ming at kalmadong ipinakilala ang sarili habang tinukoy si Jiang Taishan bilang Crown Prince ng Vermilion Dynasty. Sa halip na magpakita ng paggalang ay tiningnan lamang siya ni Jiang Taishan nang may paghamak at ipinahayag na wala siyang pakialam sa bagay na ito at kahit kilala ang Ji family ay hindi niya ito sineseryoso bilang isang Crown Prince. Isa sa mga tauhan ni Gino ang agad na sumigaw at binanggit ang Origin Divine Sea ngunit malamig na sumagot si Jiang Taishan na ang Origin Divine Sea ay ibang usapan at ang mga ito ay hindi maaaring kumatawan dito tulad ng hindi niya kinakatawan ang Eternal Divine Mountain. Sa kabila ng sitwasyon ay nakaramdam ng paghanga si Ming kay Gino dahil hindi nito kailangang makialam ngunit ginawa pa rin ito kaya humakbang ang ating bida at marahang tinapak ang balikat ng binata habang ipinahayag ang pasasalamat at sinabing siya na ang bahala sa kanyang sariling usapin.
Sa pamamagitan ng lihim na pagpapadala ng mensahe ay nagbabala si Gino na ang mga taong kasama ni Jiang Taishan ay hindi pangkaraniwan at kung gagamit ang mga ito ng killing formation ay maaaring hindi kayanin ni Ming lalo na't bagamat pinipigilan ng Wujian Desert ang individual na cultivation ay hindi nito naaapektuhan ang lakas ng killing formation kaya kung magsanib puwersa ang mga ito ay madaling mapapatay ang kanilang kalaban. Gayunpaman ay nanatiling kalmado ang ating bida at puno ng kumpiyansang ipinahayag na pagdating sa killing formation ay para bang siya ang ninuno ng mga ito kaya walang dapat ipag-alala at agad siyang umusad lampas kay Gino upang harapin si Jiang Taishan. Sa harap ng lahat ay sadyang binal ika ni Ming ang nakaraan at ipinahayag na noong nakaraan ay naputol niya ang clone ni Jiang Taishan kaya nais niyang malaman kung ang kaharap niya ngayon ay tunay na katawan o isa na namang clone. Tulad ng inaasahan ay agad na nainis si Jiang Taishan at naging pangit ang kanyang mukha habang puno ng malamig na galit na ipinahayag na si Ming ay isa lamang hamak na tao at hindi karapat-dapat na kalabanin ng isang crown prince. Sa kabila nito ay walang takot na ipinahayag ng ating bida na kahit isang prinsipe pa ito ay napatay na niya noon kaya walang dahilan upang katakutin ito at hamon pa niyang lumaban ng isa laban sa isa bilang kapwa martial dominator at kung wala itong lakas na loob ay lumuhad ito at tawagin siyang lolo ng 3 beses kapalit ng pagpapatawad. Dahil sa matinding tapang na ipinakita ni Ming ay napatigil ang lahat ng naroon at maging ang 5 grupo ay nagulat sa kanyang asal dahil hindi nila inaasahan na may isang taong maglalakas loob na huminin ang isang crown prince sa ganitong paraan habang nagtataka kung saan niya kinukuha ang ganitong kapal ng mukha at kumpiyansa. Habang nakatuon ang lahat sa nangyayaring komprontasyon ay malinaw na sinusubaybayan nila ang kalagayan ni Jiang Taishan dahil kilala itong hindi kasando ng mga crown prince mula sa 5 great dynasties kaya may ilan na palihim na nagbubulungan at nanguuyam sa kanyang sitwasyon. May mga nagsasabing tunay ngang kakaiba ang Jiang family dahil kaya nilang pilitin ang isang hamak na tao na lumuhad at tila ito pa ang kanilang ipinagmamalaki habang ang iba naman ay nagkomento na ngayon lamang sila nakakita ng ganitong eksena. Dahil sa mga bulong-bulungan na ito ay hindi na napigilan ni Jiang Taishan ang kanyang galit at agad niyang iniutos na hulihin si Ming kaya sa isang iglap ay kumilos ang kanyang mga tauhan at 9 na katao ang pumilibot sa ating bida habang bawat isa ay may hawak na formation flag. Biglang nagbago ang paligid habang ang hangin ay umalingaw-ngaw, ang ulap ay nag-alon at ang kulog ay dumagundong kasabay ng pagtaas ng matinding killing intent hanggang sa mabuo ang isang killing formation na agad na nagkulong kay Ming sa gitna. Malamig na ipinahayag ni Jiang Taishan na ang formation na ito ay isang soul refining array na sadyang inihanda para kay Ming at sa sandaling mapasok nito ang array ay kahit gaano pa ito kalakas ay mawawasak ang kanyang kaluluwa. Sa kabila ng banta ay nanatiling kalmado ang ating bida at naupo pa ng naka-cross-leg habang ipinapakita na nais niyang subukan kung paano siya tatamaan ng ganitong uri ng kapangyarihan dahil hindi niya minamaliit ang kalaban ngunit lubos ang kanyang tiwala sa Rui Robe na sumipsip sa talisman armor at naglalaman ng napakalalakas na depensibong array na hindi basta-basta mababasag ng ganitong uri ng formation. Sa loob ng Wujian Desert ay maaaring napipigilan ang personal na cultivation ni Ming ngunit hindi naaapektuhan ang kapangyarihan ng kanyang kasuotan dahil ito ay isang uri ng magic array kaya nananatiling buo ang kanyang depensa. Sa sandaling ito ay sumiklab ang napakaraming asul na apoy mula sa langit at lupa na tila mga dila na lumalamon sa kanyang katawan at ang apoy na ito ay isang soul refining fire na kayang sunugin hindi lamang ang pisikal na katawan kundi pati ang martial soul. Habang pinagmamasdan nito ay paulit-ulit nang umisi si Jiang Taishan at tinanong kung ano na ang pakiramdam ni Ming na tila sigurado sa kanyang tagumpay ngunit sa halip na sumagot ay basta na lamang naghagis ang ating bida ng ilang hanay ng talisman coins at agad na lumitaw ang isang bughaw na bilog na kurtinang tubig sa paligid niya. Sa sandaling damay kitang apoy sa kurtinang ito ay agad itong namatay na parabang walang bisa kaya hindi man lamang ito nakaabot sa kanyang katawan. Sa halip na magpakita ng kahinaan ay ipinahayag ni Ming na napakaganda ng pakiramdam na parabang naliligo siya sa singaw kaya hinamon pa niya si Jiang Taishan na dagdagan pa ang apoy. Dahil dito ay hindi napigilan ng mga tao sa paligid ang kanilang pagtawa habang ang mukha ni Jiang Taishan ay kumaibat sa galit at mariing ipinahayag na hindi siya naniniwala na tatagal si Ming ng ganito. Agad itong kumuha ng isang itim na bandila na may mga guhit ng puting buto at sa isang pagwagayway ay lumitaw ang ilang skeleton warrior sa loob ng formation na may hawak na mga sandatang gawa sa buto at sabay-sabay na sumugod patungo sa kurtinang tubig ni Ming.
Hindi na kinailangan pang kumilos ni Ming dahil kusa nang gumalaw ang Ruyi Robe at naglabas ng isang gintong liwanag na nagsilbing karagdagang depensa sa harap ng kortinang tubig kaya ang mga sandatang buto ay tumama lamang dito at naglabas ng matitinis na tunog nang hindi ito napapasok. Nang makita ito ni Gino ay tila may naalala kaya lihim nitong tinanong kung ang suot ni Ming ay ang Ruyi Robe at walang pag-aatubiling kinumpirma ito ng ating bida habang ipinahiwatig na nakapunta rin siya sa trial ground. Dahil dito ay lalong humanga si Gino at ipinahayag na bagamat hindi niya nasaksihan ang pangyayaring ito ay narinig niya ang reputasyon ni Ming bilang isang taong kayang talunin ang mga henyo mula sa iba't ibang sibilisasyon kaya lubos siyang kumbinsido sa kakayahan nito habang ang ating bida ay nanatiling kalmado at tinanggap lamang ang papuri. Para kay Ming ay ang pinakamalaking pakinabang mula sa trial grounds ay hindi ang Ruyi Robe at hindi rin ang pagtaas ng kanyang lakas kundi ang malinaw na pag-unawa sa napakalaking agwat sa pagitan ng martial arts civilization at ng iba pang mga sibilisasyon kaya bilang bahagi ng martial arts ay dapat nila itong ipagpatuloy at itaas sa mas mataas na antas. Tumango si Gino bilang pagsang-ayon at kinilala ang tama ng pananaw ng ating bida. Nang makita ni Jiang Taishan na hindi kayang pasukuin ng Whitebone Banner si Ming ay agad siyang nainis at sumigaw sa ibang grupo upang humiram ng Ghost Gate mula sa Golden Prince. Sa 6 na grupo ng mga tao ay may isang gwapong binata na maputi ang balat na nakasuot ng gintong chainmail at may hawak na gintong halberd habang sinusundan ng isang hanay ng Golden Guard at nang marinig ang hiling ay bahagya itong ngumisi at ipinahayag na si Ming ay kabilang din sa kanyang Golden Guard kaya hindi nararapat na makialam siya sa laban at hindi niya tutulungan ang alinman sa dalawang panig kaya tumanggi siyang ipahiram ang Ghost Gate. Dahil dito ay napasinghot si Jiang Taishan at agad na bumaling sa Asher Dragon Prince na si Feng Watian upang humiram ng Immortal Slaughtering Bridge na nasa pag-aari nito. Si Feng Watian ay isang binatang may kakaibang presensya at maringal ang tindig at bagamat hindi ito nagsalita ay sina Feng Wuxiang at Feng Wudu sa kanyang likuran ang sabay na humiling na ipahiram ang nasabing kagamitan ngunit nanatiling malamig ang prinsipe at ipinahayag na si Ming ay sakop ng kanyang Asher Dragon Dynasty kaya hindi nararapat na tumulong siya laban dito. Dahil sa sunod-sunod na pagtanggi ay lalong nagdilim ang mukha ni Jiang Taishan at nang subukan niyang bumaling sa iba ay agad siyang napigilan kaya wala siyang ibang nagawa kundi kagatin ang kanyang mga ngipin at kumuha ng isang talisman mula sa kanyang kasuotan. Sa sandaling lumitaw ang talisman ay nagbago ang ekspresyon ng lahat at agad itong nakilala ng Huto Crown Prince bilang isang talisman of great misfortune ngunit bago pa niya matapos ang kanyang babala ay na-activate na ito ni Jiang Taishan. Isang sinag ng itim na liwanag na halos hindi makita at mahawakan ang biglang sumugod patungo kay Ming at sa sandaling ito ay muling nagbago ang Ruyi Robe at naglabas ng matinding liwanag na tila araw upang depensahan ang kanyang katawan ngunit sa kakaibang paraan ay tumagos ang itim na liwanag sa kawalan at nalampasan ang lahat ng depensa bago direktang pumasok sa kanyang isipan. Dahil dito ay napasigaw ang ating bida at agad niyang sinubukang labanan gamit ang lakas ng kanyang kaluluwa ngunit bigla na lamang naglaho ang liwanag na tila tuluyang nagsanib sa kanyang katawan at kaluluwa. Nalito si Ming at hindi niya maunawaan kung ano ang nangyari kaya sa sandaling ito ay narinig niya ang mahinang tinig ni Beng Ying sa kanyang isipan na nagpaliwanag na ito ay isang cursed talisman na nagdadala ng matinding malas kaya mula ngayon ay susundan siya ng kapalarang puno ng kamalasan. Labis itong ikinagulat ng ating bida at nagtanong kung tunay nga bang ganito kalakas ang epekto nito. Samantala ay malakas na tumawa si Jiang Taishan at ipinahayag na dapat ipagmalaki ni Ming na napilitan siyang gamitin ang Talisman of Great Misfortune na orihinal na inilaan upang gamitin laban sa isang Diyos sa Longevity Realm ngunit nauwi sa paggamit laban sa kanya. Sa kabila nito ay wala namang naramdamang kakaiba si Ming kaya puno ng paghamak na ipinahayag na wala siyang paniniwala sa sinasabing malas at tila tinatakot lamang siya. Ngunit malamig na sumagot si Jiang Taishan at ipinaliwanag na ang talisman na ito ay nagmula sa witchcraft civilization at sa lalong madaling panahon ay mararanasan ni Ming ang tunay nitong kapangyarihan at bagamat hindi niya ito papatayin sa araw na ito ay ang mga susunod na araw ng ating bida ay magiging mas masakit pa kaysa kamatayan. Nang makita ng lahat na malabong mauwi sa tunay na labanan ang sitwasyon ay unti-unting nabaling ang kanilang pansin sa Palace of Longevity at dahil alam ni Jiang Taishan ang kakayahan ni Ming ay napagtanto niyang kung magpapatuloy ang labanan ay magiging kapahamakan ito para sa lahat kaya agad niyang binawi ang kanyang mga tauhan. Samantala ay bumalik si Ming sa tabi ni Gino upang pag-aralan kung paano makakapasok sa loob ng palasyo.
Ang pintuan ng Palace of Longevity ay napakalaki at napakakapal habang mahigpit na nakasara at sa labas nito ay makikita ang patong-patong na banal na liwanag na patuloy na kumikilos at naglalabas ng napakalakas na kapangyarihan. Dahil dito ay tinanong ni Gino kung paano nila bubuksan ang pintuan at mula nang malaman nito na nakapasok din si Ming sa trial grounds ay lalo nitong pinahahalagahan ang opinyon ng ating bida. Matagal nang nagmamasid si Ming kaya ipinaliwanag nito na ang Emperor ay naglatag ng 9 na restriksyon na magkakaugnay at magkakabit kaya imposibleng sirain ito gamit ang puwersa lamang at kailangan nilang mag-isip ng ibang paraan. Nang marinig ito ay natuwa si Gino at agad na nagtanong kung anong pamamaraan ang maaaring gawin kaya inilayo siya ni Ming at lihim na ipinaliwanag ang kanyang natuklasan. Ayon sa obserbasyon ng ating bida ay may isang maliit na teleportation array na nakatago sa loob ng 9 na patong ng restriksyon at ito ang nagsisilbing koneksyon ng buong sistema kaya nagiging komplikado at pabago bago ang galaw ng mga restriksyon. Kung magagambala nila ang teleportation array na ito ay mawawala ang koordinasyon ng 9 na restriksyon at maaari pa itong magbanggaan laban sa isa't isa na magbibigay ng pagkakataon upang makalusot sila sa loob. Nag-alinlangan si Gino at tumingin sa paligid dahil hindi lamang sila ang naroon at kung mabuksan nila ang daan ay tiyak na makikinabang din ang iba ngunit nanatiling kalmado si Ming at ipinahayag na hindi sila dapat magmadali at kailangan lamang maghanda at maghintay ng tamang pagkakataon. Samantala ang iba pang grupo ay sinubukan ng iba't ibang paraan at ang White Tiger Prince ay nagtangkang pilitin ang pagpasok gamit ang lakas ngunit nang bahagyang gumalaw ang isa sa mga restriksyon ay agad nitong pinatay ang ilan sa kanyang mga tauhan kaya napilitan ang lahat na itigil ang direktang pag-atake at maghanap ng ibang paraan upang makapasok.